Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Blood is thicker than water. Yan ang kadalasang naririnig natin lalo na sa usapang pamilya. Sa ating mga Pinoy, mas matimbang pa rin ang kadugo o pamilya kaysa sa kahit sino o kahit ano. Isa yan sa mga katangian ng mga Pinoy na nakaka-proud. Mahal natin ang ating pamilya. Pero naniniwala ba kayo na may mga pagkakataon na mas matimbang ang pera kaysa sa pamilya? Iyan ang naging kapalaran ng isang mag-ina mula sa Indonesia. Ang pagkatuklas. August 18, 2021, bandang 7:30 ng umaga, sa isang bahay sa Subong, Indonesia, natuklasan ng isang lalaki ang labi ng dalawang babae sa loob ng kotse na nakapark. Ang mga babae ay ang anak at asawa ng lalaking nakadiskubre sa mga biktima. Subalit sino naman kaya ang may gawa sa pagpatay sa mag-ina? Ano sa tingin nyo ang posibleng motibo kung bakit pinatay ang mag-ina ng mga sospek? Ang isa sa mga batang biktima ay kinilalang si Amalia Ratu o May, 23 years old. Ang isa pang biktima ay ang kanyang nanay na si Tuti Sarhiti o Tessa, 55 years old. Si May ay nag-aaral noon ng kursong Management Study Program sa Indonesian Computer University at may maliit naman na negosyo si Tessa. May kapatid naman na lalaki si May na si Yoris o Jerome, 26 years old. Hindi na nakatira si Jerome kung saan nakatira si May dahil may sarili na itong pamilya noon. Bukod sa mag-ina, ang tatay ni May na si Pablo, 55 years old, ay may pangalawang asawa at mga anak. Ang pangalawang asawa ni Pablo ay si Mimin Mintarish o Linda, 45 years old. Madalas noon nasa bahay na ni Linda natutulog si Pablo dahil malayo ang bahay ni May. Si Pablo at Linda ay may dalawa namang anak na lalaki na si Jake at Nathan. Si Pablo ay nagmamay-ari ng isang eskwelahan na tinatawag na National Achievement Dina Foundation at malaki ang kinikita nito. Siya at si Tessa ang nagtatag nito noong taong 2009. Sinubukang ipasok ni Pablo ang kanyang pangalawang asawang si Linda bilang treasurer sa foundation pero hindi ito marunong magtrabaho. Hanggang sa ipinalit na lang ni Pablo si Tessa bilang treasurer at naging maayos naman ang lahat. Ang chairman naman ng foundation noon ay ang anak ni Tessa at Pablo na si Jerome. Naging sekretarya naman si May at dahil sa galing niya sa trabaho, binigyan siya ng kanyang tatay ng isang dilaw na kotse. Bukod sa galing sa trabaho, marami ring nakuhang award si May habang siya ay nag-aaral. Ang investigasyon. Ayon kay Pablo, ang isa pa niyang asawa at siya ay natutulog sa kanilang bahay ng araw ng krimen. Nagpunta lang siya sa bahay ni May dahil may kukunin siyang gamit. At bago makapasok ng bahay, napansin ni Pablo na may bakas ng dugo ang itim na kotse na pagmamay-ari ni Tessa. Laking gulat niya nang pagpasok niya sa loob ng bahay ay napakagulo nito. Maya-maya pa, sinundan ni Pablo ang bakas ng mga dugo papunta sa likod ng kotse. Nang buksan niya ang pinto, natagpuan niya ang kanyang anak na si May at asawang si Tessa na nakahandusay sa likod ng kotse. Agad namang humingi ng tulong si Pablo sa kanilang mga kapitbahay. Makalipas naman ang ilang sandali, dumating na ang mga pulis at ambulansya. Sa kasamang palad, dineklara ang mag-ina na wala ng buhay. Hindi naman akalain ni Pablo na sasapitin iyon ng kanyang asawa at anak. Wala naman siyang maisip na taong gagawa noon sa kanyang mag-ina. Labis ang lungkot na naramdaman ni Pablo noon dahil sa pagkawala ni May at Tessa. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na walang senyales na puresahang binuksan ang pinto o anumang bintana ng bahay ng mag-ina. Indikasyon na kilala ng mga biktima ang sospek at sila pa mismo ang nagpapasok sa loob ng bahay. At nang nasa loob na ang mga posibleng sospek, doon na nila inatake sina Tessa at May.
Sa paghahalughog ng mga pulis sa loob ng bahay, nalaman nilang nawawala ang 2 cellphone at isang iPad na pagmamay-ari ni May. Pero ang kotse sa garahe ay nandun pa din. Ang necklace naman ni May ay nakita sa likod ng kanilang bahay at posibleng sa likod ng bahay siya inatake ng suspect. Sa autopsy report naman, nalaman ng mga pulis na dahil sa mga tinamong saksak at bugbog kaya namatay sina May at Tessa. Mas naunang nasawi si Tessa at makalipas ng 5 oras ay si May naman ang nasawi. Wala namang nakita sa autopsy na indikasyon na pinagsamantalahan si May kahit na natagpuan siyang wala na siyang damit pang ibaba. May mga sinyales naman na nanlaban si May sa umatake sa kanya bago siya tuluyang mapatay nito. Dahil sa mga nakalap na impormasyon ng mga pulis, suspetsya nila pinagplanuhan talaga ang pagpatay sa mag-ina at may galit ang gumawa noon sa kanila. Wala daw kasi umanong naiwang bakas ang mga sospek. Sa madaling salita, napakalinis at nilinis ang crime scene. Bukod doon, sinigurado din ng mga sospek na hindi sabay na papatayin si May at Tessa dahil posibleng ang isa sa kanila ay gumawa ng ingay. At maalarma pa ang mga kapitbahay ng mag-ina. Dagdag pa ng mga pulis, posibleng nadamay lang si May nang magising ito at nakita ang mga sospek. Malakas ang kutob nila na hindi talaga si May ang target kundi ang kanyang nanay na si Tessa. Naniniwala din ang mga pulis na hindi lang isa kundi marami ang mga salarin sa krimen. Halos nasa 25 naman na katao ang mga witness na kinausap ng mga pulis at kasama na dyan sina Pablo, Jerome, Linda at ang pinsan ni May na si Danny. Lahat naman sila ay may mga solid na alibay at hindi daw sila involved sa pagkamatay ng mag-ina. May nakausap naman ang mga pulis na isang kapitbahay ni May at Tessa. Ayon sa lalaking witness, bandang 6:00 ng umaga, nakita niya ang itim na sasakyan ni Tessa sa may kalsada. Pagbalik daw niya, makalipas ang ilang minuto, nasa grahe na ang sasakyan ng mga biktima. Hindi naman nakita ng lalaki kung sino ang nagdadrive ng kotse dahil masyado umanong madilim sa loob nito. Nang tanungin naman si Pablo tungkol sa kotse, sinabi niya sa mga pulis na hindi siya ang nagmaneho noon dahil siya mismo ay hindi marunong magmaneho. Pero may isa pa daw taong may susi ng kotse at bahay ni May. Yon ay ang kuya ni May na si Jerome. Tinanong naman si Jerome ng mga pulis tungkol sa nangyaring krimen. Ayon sa kanya, madalas nga daw niyang bisitahin ang kanyang nanay at kapatid. Subalit ng araw ng krimen, hindi siya nakapunta doon. May isa pa ding witness ang nagsabi na may naaninag siyang lalaki sa garahe noong umaga ng krimen. Kaso daw hindi niya sigurado kung ano ang itsura nito. Kaya naman isang sketch ang pinagawa ng mga pulis at ipinakalat nila ang sketch dahil ang lalaking yon ang posibleng may kinalaman sa krimen. Kinausap din ng mga investigador si Linda. Ayon sa kanya, nasa bahay lang siya at hindi siya umalis buong gabi ng araw ng krimen. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo, hindi pa rin nahanap ng mga pulis ang suspect sa pagkamatay ni May at Tessa. Subalit noong September 2015, lumabas ang balita na ang person of interest ng mga pulis sa pagkamatay ng mag-ina ay walang iba kundi ang tatay ni May na si Pablo. May nakuha kasing bakas ng dugo sa damit nito at positibong dugo ito ni May at Tessa. Kasabay nito, inamin naman ni Jerome na may alitan sa pagitan ni May at Tessa at ang pangalawang asawa ng kanyang tatay na si Linda. Ito nga daw ay tungkol sa posisyon sa school foundation. Ngunit itinanggi naman ito ni Pablo at Linda. Pero nakakuha ng impormasyon ang mga pulis na kaya pala tinanggal si Linda bilang treasurer ay dahil gastador ito at hindi naman maayos magtrabaho. Ginagastos umano ni Linda ang pera ng foundation para sa sarili niyang kapakanan. Nakausap naman ng mga pulis ang kapatid ni Tessa at inamin nito na laging nakakatanggap ng pagbabanta ang kanyang kapatid. Kung ano-ano daw ang number na ginagamit para lang pagbantaan ang buhay ng kanyang kapatid.
Pero bago umano namatay ang kanyang kapatid, natuklasan ni Tessa na ang nagte-text sa kanya ay si Linda. Dahil sa impormasyon na ito, agad na nabaling ang atensyon ng mga pulis kay Pablo at Linda. Pero naging hati ang opinyon ng publiko kay Pablo. Dahil sa tuwing i-interviewin si Pablo, umiiyak ito at sinasabing inosente siya at hindi niya kayang gawin yon sa kanyang mag-ina. May mga panawagan pa nga si Pablo sa media at sinasabi niyang naniniwala siya na mauhuli ang totoong pumatay sa kanyang mag-ina. Ang ibang mga netizen naman ay si Jerome ang pinagsususpetsahan. May susi kasi si Jerome ng bahay ni May at Tessa kaya posibleng hindi siya nahirapan pasukin ang bahay. Subalit itinanggi naman ni Jerome ang mga paratang na ito. Sinabi rin niya na nahihirapan siya sa problemang kinakaharap ng kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo, wala pa ding naging usad sa kaso ng mag-ina. Muli namang binalikan ng mga pulis ang bahay ni May at Tessa para humanap pa ng mga ebidensya. Napansin ng isang pulis na ang itim na kotse ni Tessa ay hindi nakapark na maayos. Indikasyon na ang posibleng nagpark nito ay baguhan lamang sa pagdadrive o hindi talaga marunong magdrive. Muli na naman tuloy na baling ang atensyon ng mga investigador kay Pablo dahil inamin nga niya ng una na hindi siya marunong magdrive. Pero wala namang nakuhang ebidensya ang mga pulis laban kay Pablo. Nang mga panahon na ito, lumabas ang impormasyon na may away pala si Pablo at Jerome. Nang hihingi umano kasi si Pablo ng pera kay Jerome na mula sa foundation. Nanghihingi siya ng halagang 200 million rupiah o 700,000 pesos. Pero hindi umano pumayag si Jerome dahil siya ang magdedesisyon para sa pera ng foundation dahil siya ang chairman. Bukod dito, inamin din ni Jerome na wala ng posisyon sa foundation ang kanyang tatay na si Pablo dahil inalis na ito ni Tessa. Napansin daw kasi ng kanyang nanay na puro gastos lang si Pablo ng pera mula sa foundation at hindi naman maayos ang trabaho. Binibigyan na lang umano ni Tessa si Pablo ng pera para sa pang-araw-araw na pangkain niya at ni Linda. August 12, 2022, isang taon matapos ang krimen, humingi na ng tulong si Pablo sa presidente ng Indonesia na si Joko Widodo para maresolba ang kaso ng kanyang mag-inang si May at Tessa. Sigaw ni Pablo ay hustisya para sa kanyang mag-ina. Subalit kahit na ganon, hindi pa din nahuli ang sospek sa pumaslang kay May at Tessa. Nagsagawa naman ng DNA test ang mga pulis sa iba pang mga witness at sa malapit sa mag-ina. Pero ni isa sa kanila ay walang nag-match. At dahil mabagal ang daloy ng kaso, maraming mga tao sa Indonesia ang naintriga sa krimen at nahihiwagaan bakit hindi pa din nahuhuli ang mga sospek. Ang pagsuko. Pero matapos ang 2 taon, nagkaroon na ng linaw ang kaso ni May at Tessa. October 16, 2023, sumuko na sa West Java Regional Police Office ang sospek. Ang lalaki ay si Danny, na trabahador din pala sa foundation at kamag-anak ng mga biktima. Si Danny ay pamangking buo ni Tessa at pinsan naman ni May. Ayon kay Danny, wala talaga siyang balak na sumuko dahil sa mga pananakot at bantang natatanggap niya mula sa mga mastermind ng krimen. Ang itinuturong mastermind ni Danny ay walang iba kundi sina Pablo at Linda. Ang pangyayari. Ayon kay Danny, gabi ng August 18, 2021, inutusan siya ni Pablo at Linda na bumili ng isang matigas na bagay na gagamitin sa pagpatay kina May at Tessa. Pagkatapos, siya, si Pablo at Linda at ang 2 anak ng mga ito na sina Jake at Nathan ay pumunta sa bahay ni May. Hindi na daw siya pinapasok ni Pablo sa loob ng bahay. Pero sigurado umano si Danny na sina Pablo, Linda, Jake at Nathan ang pumatay sa mag-ina. Posible umano na hinampas ng matigas ng bagay ang 2 biktima. Ang tanging narinig na lang daw ni Danny ay ang sigaw ng mga ito. Matapos ang krimen, si Danny ang nagsilbing naglinis sa mga bakas ng dugo sa buong bahay.
Isa naman sa mga sospek ang naglaban ng damit na mag-ina na may mga dugo din. Pagkatapos ay nakita na lang umano ni Danny na iba na ang suot ng damit na mag-ina. Ito marahil ang dahilan kung bakit natagpuan ang labi ni May na wala ng saplot pang baba. At ayon kay Danny, si Pablo umano pa mismo ang naglagay kay May at Tessa sa likod ng kotse. At matapos ang lahat, umuwi na daw sila na parang walang nangyari. Agad namang idininay ni Pablo at Linda ang lahat ng binibintang sa kanila ni Danny. Sinabi din ni Linda na hindi nga nila kilala si Danny kaya nagtataka sila bakit tinuturo sila nito bilang mga mastermind. Subalit hindi na naniwala pa sa kanila ang mga pulis at idineklara na silang 5 na mga sospek sa pagpatay kina May at Tessa. Noon pa man kasi, malakas na ang hinala ng mga pulis kay Pablo dahil sa bakas na dugo na nakita sa kanyang damit. Hininga naman ng mga media ng statement si Jerome. Ayon sa kanya, halo-halo ang nararamdaman niya nang malaman niya kung sino ang mga salarin sa pumatay sa kanyang kapatid at ina. Masaya siya dahil sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang kanyang ina at kapatid. Pero malungkot din siya dahil hindi niya akalain na magagawa iyon ng kanyang tatay. Hindi din daw maiwasan ni Jerome na magalit kay Linda at sa mga anak nito. October 18, 2023, inaresto na sina Pablo at Danny. Sila ay kinasuhan ng murder at ikinulong habang naghihintay ng kanilang trial. Samantala, hindi naman inaresto si Linda, Jake at Nathan noon dahil wala pang sapat na ebidensya laban sa kanila. Subalit patuloy naman ang pagmamonitor sa kanila ng mga pulis. Dahil sa mga nangyari, hindi na napalakad ng maayos ang foundation kaya naging abandonado na lang ito. Marami namang mga netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa krimen. Sinasabi nila na ang motibo sa pagpatay sa mag-ina ni Pablo at Linda ay para makuha nila muli ang foundation. Malaki kasi ang kinikita nito noon. At habang buhay pa ang mag-ina, hindi sila makakakuha ng pera mula rito. Naniniwala sila na pera at kapangyarihan sa foundation ang gusto ni Pablo at Linda kaya nagawa nilang patayin sina May at Tessa. Ang iba naman ay sinasabing inggit kasi si Linda kay Tessa at sa anak nito kaya niya inutos kay Pablo na patayin ang sariling mag-ina. Hanggang sa ng February 2024, isang reenactment ang ginawa ni Pablo at Danny tungkol sa krimen. Kasabay nito, nanawagan naman ang abogado ni Danny na sana ay hindi na siya ituring na suspect dahil sumuko siya at itinuro pa ang totoong mga mastermind. Wala umanong motibo si Danny sa krimen. Takot lang umano si Danny kay Pablo dahil sa mga pagbabanta nito sa kanya. Magpahanggang ngayon, wala pa ding lumalabas na hatol kina Danny at Pablo. Wala pa ding update kung nakulong na ba sina Linda, Jake at Nathan para sa partisipasyon nila sa nasabing krimen. Kung mapapatunayang guilty ang mga suspect, maaari silang matulan ng bitay sa Indonesia. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Dapat din bang makulong sina Linda at ang kanyang 2 anak? Paano naman si Danny? Dapat ba ay mapawalang bisa ang kaso sa kanya dahil tumistigo siya at itinuro ang mga mastermind? Ano kaya sa tingin nyo ang totoong motibo sa krimen? At kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na bigyan ng title ang kwento natin ngayon, ano po ang inyong ilalagay? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!